Tahimik na naghihintay ang isang babae sa pagbabalik ng kanyang asawa sa kanilang tahanan. Ngunit sa mga sandaling iyon, abala ang kanyang asawa sa pakikipaglandian sa mas batang kabit. Ang kanilang lihim na relasyon ay hindi na basta panandali ang damdamin lamang. Naging matinding pagkahumaling na iyon na nagtulak sa lalaki na isugal ang lahat. Kinagabihan, umuwi ang lalaki na desididong wakasan ang mahigit 10 taon nilang pagsasama. Pagkapasok pa lamang niya sa bahay ay agad niyang ipinahayag ang balak na iwan ang kanyang pamilya. Noong una, inakala ng kanyang asawa na dala lamang iyon ng kalasingan. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kakaibang ekspresyon ng mukha ng lalaki, lalo siyang kinabahan. Hindi nagtagal, napatunayang tama ang kanyang masamang kutob. Hindi na kailangan ng anumang pag-amin dahil sapat na ang kilos ng kanyang asawa upang maunawaan niyang matagal nang may ibang babae sa puso nito. Gayunpaman, hindi siya pumayag na basta na lamang matapos ang kanilang pagsasama. Samantala, tila ubos na ang pasensya ng lalaki. Gusto niyang putulin agad ang lahat ng ugnayan nila at nakahanda pa siyang umalis ng bahay ng gabing iyon. Habang pinagmamasdan niya ang lalaking matagal niyang nakasama na malamig na nag-impake ng mga gamit, tuluyan ng bumuhos ang kanyang mga luha. Sabay-sabay na sumabog ang lahat ng sakit, panghihinayang, at hinanakit na matagal niyang kinimkim. Hindi niya maunawaan kung bakit ang lahat ng sakripisyong ibinigay niya sa pamilya ay nauwi lamang sa ganitong wakas. Mula nang ikasal sila, halos buong buhay niya ay inialay sa kanilang tahanan. Inasikaso niya ang bahay, ang kanilang anak, maging ang kanyang biyenan. Tahimik niyang pinasan ang lahat ng responsibilidad upang makapag-focus ang kanyang asawa sa pagpapalago ng karera nito. Ngayon na mayroon na itong mataas na posisyon, magandang reputasyon, at marangyang buhay, ang unang taong nais nitong talikuran ay ang babaeng nakasama nito sa pinakamahihirap na yugto ng kanyang buhay. Ngunit hindi na tinag ang lalaki sa pagdurusa ng kanyang asawa. Hinila nito ang kanyang maleta at tuluyang umalis ng bahay nang hindi man lamang lumingon na para bang nagmamadali itong habulin ang bagong buhay na matagal na nitong pinapangarap. Sa isip ng lalaki, si Vanessa na ang tamang makakasama niya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ngunit hindi niya alam na malapit nang maglaho ang pangarap na iyon. Kinabukasan, nagtungo ang asawa sa opisina ng lalaki. Matapos ang isang gabing walang tulog, nakapagpasya na siya. Ayaw na niyang ipaglaban pa ang isang taong matagal nang nagbago ang damdamin. Nauunawaan niyang ang pagpapanatili ng kasal sa papel ay hindi nangangahulugang maibabalik pa ang puso ng kabilang panig. Sa pagkakataong ito, siya mismo ang nagpasyang tapusin ang lahat. Samantala, wala pa rin kamalay-malay ang lalaki na unti-unti na pala siyang nahuhulog sa bitag na maingat na inihanda ni Vanessa. Masaya pa nitong ibinalita na tuluyan na siyang nakalaya sa isang nakakasakal na pagsasama. Ang susunod niyang plano ay ilipat ang mga hawak niyang shares upang gawing puhunan sa bago nilang buhay. Ngunit taliwas sa inaasahan niya, agad na tinutulan ni Vanessa ang plano. Ipinaliwanag ng lalaki na mas makabubuting gamitin muna ang perang iyon upang mabayaran ang kakulangan sa pondo ng kumpanya. Kapag nanatili siya sa kanyang kasalukuyang posisyon, sapat na ang kanyang kita upang mamuhay silang komportable. Narinig iyon ni Vanessa at napangiti lamang siya nang may pangungutya. Para sa kanya, napakawalang muwang ng lalaki. Kahit pa maibalik ang pera, hindi pa rin mabubura ang kasong paglustay sa pondo ng kumpanya. Hindi sapat ang pagbawi sa pinsala upang mawala ang pananagutan sa batas. Dahil sa malamig nitong pagtrato, nagsimulang kabahan ang lalaki. Pinigilan niya si Vanessa at ipinaalala ang mga pangakong binitiwan nito noon. Siya mismo ang nagsabing kapag mayroon na silang sapat na pera ay iwan nila ang lahat upang mamuhay ng magkasama. Ngunit walang pag-aalinlangang itinanggi ni Vanessa ang lahat. Iginiit niyang wala siyang natanggap na anumang pera mula sa lalaki. Ang pakikipagdiborsyo ay sariling pasya nito at ang perang nasa kanyang bank account ay wala umanong anumang kaugnayan sa lalaki. Doon lamang lubusang natauhan ang lalaki na mula simula hanggang wakas ay ginamit lamang siya. Ngunit simula pa lamang iyon ng kanyang pagbagsak. Hindi nagtagal, natuklasan ng kumpanya na nawawala ang napakalaking investment fund ng kanilang kliyente mula sa project account. Agad na nagsagawa ng internal investigation at lahat ng hinala ay itinuro sa kanya. Sinubukan niyang ipaliwanag na si team leader Jane ang kumuha ng pera. Ngunit bago pa niya mapatunayan ang kanyang pagiging inosente, dumating ang pinakamabigat na dagok. Ipinatugtog ng pamunuan ang isang audio recording na ibinigay mismo ni Vanessa. Sa recording na yon, hindi lamang siya inakusahan ng paglustay ng pondo ng proyekto, kundi pinaratangan din siyang gumamit ng kanyang kapangyarihan upang pilitin si Vanessa matapos nilang makuha ang pera ng proyekto. Dahil sa mabibigat na akusasyong iyon, natahimik ang buong conference room. Agad na kumilos ang Human Resources Department at pansamantala siyang isinailalim sa kustodya habang isinasagawa ang investigasyon. Mula sa pagiging isang respetadong chairman, bigla siyang naging pangunahing suspect na iniimbestigahan. Sa tindi ng galit, pinuntahan niya si Vanessa upang kumprontahin ito. Sumigaw siya at iginiit na hindi niya ito kailanman pinilit o sinaktan. Sa halip, si Vanessa mismo ang unang lumapit sa kanya at kusang pumasok sa kanilang ipinagbabawal na relasyon. Sa harap ng mga akusasyong iyon, hindi na napanatili ni Vanessa ang dati nitong pagiging kalmado. Alam niyang habang tumatagal ang kanilang pagtatalo ay mas malaki ang posibilidad na may mabunyag, kaya tahimik siyang umatras at lumayo sa lalaking tuluyan nang nawalan ng kontrol. Habang nalulunod ang lalaki sa kabuluhang siya mismo ang lumikha, tahimik namang tinapos ng kanyang asawa ang lahat ng kinakailangang dokumento para sa kanilang diborsyo. Pag-uwi ng lalaki sa bahay, wala na siyang nadatnan. Sa ibabaw ng mesa ay tanging ang mga dokumento at ang divorce papers na pirmado na ng kanyang asawa ang naiwan. Sa sandaling iyon, lubos niyang naunawaan na tuluyan na niyang nawala ang kanyang pamilya.
Tahimik siyang naupo at nagsali ng isang baso ng alak upang pakalmahin ang sarili. Ngunit bago pa siya makabangon sa matinding dagok na iyon, isa na namang problema ang dumating. Nakatanggap siya ng subpoena mula sa mga otoridad kaugnay ng reklamong isinampa ni Vanessa laban sa kanya. Inatasan din siyang humarap kinabukasan upang magbigay ng kanyang pahayag. Sunod-sunod na gumuho ang lahat ng mayroon siya. Samantala, si Vanessa, ang babaeng nagtulak sa kanya sa kapahamakan, ay masayang namumuhay sa karangyaan gamit ang perang kanyang nakuha. Komportable itong nagpupunta sa spa at malayang ginagastos ang pera na para bang walang nangyari. Sa pagkakataong iyon, saka lamang lubos na naunawaan ng lalaki kung gaano siya naging hangal. Sa matinding desperasyon, tinawagan niya ang kanyang asawa. Pagkasagot pa lamang nito ay paulit-ulit na siyang humingi ng tawad. Inamin niyang ginamit lamang siya ni Vanessa. Nilapitan siya nito dahil sa pera at ginawa siyang kasangkapan upang makuha ang pondo ng kumpanya bago ibunton sa kanya ang lahat ng kasalanan. Ngayon ay wala na siyang natitira. Maging ang asawang matagal na nanatili sa kanyang tabi ay tuluyan na ring umalis. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hinarap niya ang sarili niyang mga pagkakamali at napagtanto kung gaano kabigat ang naging kapalit ng kanyang mga desisyon. Alam niyang wala na siyang karapatang humingi ng kapatawaran. Ang tanging hiling na lamang niya ay alagaan ng kanyang asawa ang kanilang anak na babae para sa kanya. Nang marinig ng babae ang mga salitang puno ng pagsisisi at kawalan ng pag-asa, hindi niya napigilang masaktan. Kahit niloko siya at pinili na niyang magpatuloy sa buhay, hindi pa rin madaling burahin ang pagsasamang binuo nila sa loob ng maraming taon. Bigla siyang nakaramdam ng masamang kutob kaya agad siyang bumalik. Ngunit huli na ang lahat. Habang pauwi siya, umakyat na mag-isa ang lalaki sa rooftop ng gusali. Pagdating ng kanyang sasakyan sa harap ng bahay, hindi pa man siya nakabababa ay isang malakas na ingay ang biglang umalingaw-ngaw. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang tibok ng kanyang puso. Sa kanyang harapan ay isang nakakakilabot na tanawing hinding-hindi niya malilimutan habang buhay. Ang lalaking matagal niyang nakasama bilang asawa ay pumanaw sa pinakamasakit na paraan. Pagkatapos nito, nabasa ni Penny ang suicide letter na iniwan ng kanyang asawa. Nakasaad sa bawat linya ang huli nitong pagsisisi at ang buong katotohanan tungkol sa lahat ng nangyari. Habang patuloy siyang nagbabasa, lalo lamang nadudurog ang kanyang puso. Biglang naglaho ang galit na dati niyang nararamdaman at napalitan iyon ng matinding panghihinayang para sa isang lalaking sinira ang sarili niyang buhay dahil sa kasakiman at pagkabulag sa katotohanan. Hindi nagtagal, ang kanyang matinding kalungkutan ay napalitan ng nag-aalab na galit. Dahil sa bugso ng damdamin, dumiretso siya sa opisina ni Vanessa upang kumprontahin ito. Habang nagtutulakan sila, hindi sinasadyang nahila ni Penny ang damit ni Vanessa, dahilan upang mabunyag ang isang tattoo na matagal nitong maingat na itinatago. Noong sandaling iyon, hindi pa alam ni Penny na ang tila walang kabuluhang detalyeng iyon ang magiging pinakamahalagang bahagi ng palaisipan. Iyon ang magiging simula ng kanyang paglalakbay upang ibunyag ang katotohanan at paghigantihan ang sinapit ng kanyang pamilya. Ngunit hindi pa rin siya tinantanan ng kapahamakan. Hindi pa man nagtatagal mula nang pumanaw ang kanyang asawa, dumating na ang mga pulis sa kanilang bahay upang kumpiskahin ang mga ari-ariang may kaugnayan sa kaso. Mula sa bahay na minsang nagsilbing tahanan ng kanilang pamilya hanggang sa sasakyang ginagamit nila araw-araw, isa-isang isinailalim sa kumpiskasyon ang lahat. Dahil inilaan ni Penny ang 15 taon ng kanyang buhay sa pamilya, halos wala siyang sariling ari-arian. Sa loob lamang ng isang gabi, naglaho ang lahat ng dating pag-aari niya. Ngunit sa halip na tuluyang sumuko, pinili niyang muling bumangon. Sa pamamagitan ng sarili niyang kakayahan, nakapasa siya sa pagsusulit para sa teaching certificate at nagsimulang magtrabaho bilang guro. Hindi man marangya ang kanyang pamumuhay, unti-unti ring bumalik sa ayos ang kanyang buhay. Samantala, pinuntahan ni Penny ang dati niyang propesor sa universidad sa pag-asang magagamit nito ang mga koneksyon upang matulungan siyang makahanap ng mas magandang trabaho. Sa panlabas, tila edukado at kagalang-galang ang propesor, ngunit hindi maayos ang tunay nitong pag-ugali. Matapos silang mag-usap ng ilang sandali, sinubukan nitong gumawa ng malaswa kay Penny. Hindi na yun natiis ni Penny kaya naghanap siya ng dahilan upang makaalis. Ngunit paglabas niya, hindi niya inaasahang makikita niya ang kanyang unang pag-ibig na si Brian. Wala siyang ganang makipag-usap dito at nais lamang niyang makaalis kaagad. Gayunpaman, hindi pa rin siya nalilimutan ni Brian. Kusa nitong ibinigay sa kanya ang business card nito at sinabing makipag-ugnayan siya kapag may kailangan o may hindi inaasahang mangyari. Isang taon ang lumipas. Nang tila maayos na muli ang lahat, biglang nakatanggap si Penny ng mensaheng nagsasabing isa na siyang miyembro ng Rex. Inakala niyang nagkamali lamang ang nagpadala kaya hindi niya yon binigyan ng pansin. Ngunit pag-uwi niya, inilabas ng kanyang ina ang isang membership card at masayang ibinalitang ipinasok siya nito sa matchmaking program ng Rex. Ayon sa kanyang ina, isa itong pambihirang pagkakataon upang makilala ang mayayaman at matagumpay na mga lalaki. Kaya hindi raw dapat palampasin ni Penny ang pagkakataong iyon. Nang marinig iyon, agad niyang tinanong kung magkano ang ibinayad ng kanyang ina. Buong pagmamalaki namang nagtaas ito ng isang daliri. Dahil alam ni Penny na hindi maliit ang halagang iyon, nag-alala siya at pinagsabihan ang kanyang ina dahil masyado itong madaling maniwala sa ibang tao. Ngunit para sa kanyang ina, kinakailangang mamuhunan ang isang tao upang mabago ang sariling buhay. Wala namang magandang pagkakataong basta na lamang mahuhulog mula sa langit. Nang magsiyasat si Penny, nalaman niyang ang Rex ay isang eksklusibong matchmaking agency na nag-ugnay sa mayayamang lalaki at sa mga babaeng maingat na pinipili bilang potensyal na kapareha. Ang mas ikinasakit ng kanyang loob ay nang malaman niya kung saan nanggaling ang ibinayad ng kanyang ina. Palihim pala nitong ipinagbili ang mahalagang singsing na lagi nitong suot.
Kahit nakangiti lamang ang kanyang ina habang sinasabing luma na ang singsing at hindi na nito kailangan, alam ni Penny na napakahalaga ng alahas na yon para rito. Dahil ayaw niyang masayang ang pera, nagpa siya siyang personal na pumunta sa Rex. Ngunit hindi niya layuning humanap ng bagong asawa. Ang nais lamang niya ay hilinging ibalik ang ibinayad ng kanyang ina dahil hindi naman nito hiningi ang kanyang pahintulot bago siya iparehistro. Matapos suriin ang kanyang membership information, magalang siyang pinaupo ng receptionist upang maghintay dahil may ibang kliyenteng kausap ang manager. Ang espesyal na kliyenteng iyon ay walang iba kundi si Vanessa, ang babaeng nagtulak sa kanyang asawa sa isang sitwasyong wala nang matatakasan. Ngayon, nakasuot si Vanessa ng isang eleganteng itim na damit at kumpiyansang naglakad papasok sa ahensya na parabang isa siyang nagwagi. Gamit ang perang nakuha niya mula sa mga dati niyang panlilinlang, palihim niyang sinuhulan ang manager upang mabigyan siya ng prioridad sa pinakamayayamang kliyente. Inilapag sa kanyang harapan ang mga profile ng maraming kilalang negosyante upang makapili siya. Ngunit hindi interesado si Vanessa sa mga ito dahil bagamat mayayaman ang mga lalaki, matatanda na silang lahat. Iisa lamang ang kanyang target. Hindi pa nagtatagal, habang naghihintay siya sa elevator, hindi sinasadyang nakita niya si Xander, isang kilalang bilyonaryo at isa sa pinakamakapangyarihang lalaki sa South Korea. Mula sa sandaling iyon, nagpa siya si Vanessa na si Xander ang susunod niyang magiging biktima. Dahil sa tagumpay niya sa industriya ng video game development, nakabuo si Xander ng napakalaking kayamanang pinapangarap ng marami. Ngunit hindi na iligtas ng pera ang kanyang nabigong pagsasama. Mula nang iwan siya ng kanyang asawa, halos buong atensyon niya ay ibinuhos niya sa kanyang batang anak na lalaki. Gaano man siya kaabala sa trabaho, palagi niyang sinisikap na maglaan ng oras para sa kanyang anak. Gayunpaman, bukod sa pakikipaglaro rito ng video games, halos hindi niya alam kung paano maging isang tunay na ama. Dahil nakikita ng ina ni Xander na diborsyado ang kanyang anak at mag-isang nagpapalaki ng bata, hindi nito mapigilang mag-alala. Palihim nitong ipinasok ang impormasyon ni Xander sa Rex dahil sa dalawang malinaw na dahilan. Una, gusto niyang ipakita sa dating manugang na ang kanyang anak ay nananatiling isang lalaking hinahangad ng maraming babae. Ikalawa, naniniwala siyang kailangan ng kanyang apo ng bagong ina na mag-aalaga at makakasama nito. Ilang beses mang tumutol si Xander at hayagang sabihin na wala na siyang interes sa pag-ibig, hindi pa rin siya pinakinggan ng kanyang ina. Para rito, dahil tapos na ang proseso ng pagpaparehistro, wala nang paraan upang umatras. Dahil sa pagsali ni Xander sa Rex, agad siyang pinuntirya ni Vanessa. Alam nitong isa siya sa pinakamamayayaman at pinakamakapangyarihang lalaki sa bansa, kaya hindi ito nag-atubiling gumastos upang impluwensyahan ang manager at matiyak na siya ang unang maipapareha rito. Samantala, nanatiling nakaupo si Penny sa waiting area. Matyaga niyang hinihintay ang manager upang maiproseso ang kahilingan niyang kanselahin ang membership na ipinasok ng kanyang ina nang walang pahintulot. Habang naiinip na tinitingnan ang isang florera sa lobby, bigla niyang narinig ang isang pamilyar na pangalan. Vanessa. Ang pagkarinig lamang sa pangalang iyon ay sapat na upang mapalingon agad si Penny. Ngunit dahil sa sobrang pagkabigla, hindi niya sinasadyang nabangga ang pandekorasyong florera sa kanyang tabi. Nahulog iyon sa sahig at nabasag. Nakuha ng malakas na ingay ang atensyon ng lahat ng naroon. Sa sandaling iyon, lumingon din si Vanessa at agad na nagtama ang kanilang mga paningin. Ang isa ay isang babaeng nawala ng asawa dahil sa masasamang plano ng nakaraan. Ang isa naman ay ang babaeng umangat sa buhay gamit ang trahedyang iyon. Wala silang sinabi sa isa't isa, ngunit napakatindi ng tensyon sa pagitan nila na ramdam iyon ng lahat ng naroon. Si Miss Parker, ang CEO ng Rex na nakatayo malapit sa kanila, ay agad na nakahalata na may malalim at komplikadong alitan sa pagitan ng dalawang babae. Nang yumuko si Penny upang pulutin ang mga basag na piraso ng florera, agad na lumapit si Miss Parker upang tulungan siya ng may magalang at mahinahong kilos. Ang simpleng ginawa ni Miss Parker ay nag-iwan ng kakaibang impresyon kay Penny. Matapos ang lahat ng nangyari, nagsimula siyang maniwalang maaaring maging kaalyado niya ang babaeng nasa kanyang harapan upang makalapit at matunton ang mga galaw ni Vanessa. Ngunit hindi alam ni Penny na sa likod ng magalang at mahinahong anyo ni Miss Parker ay isang napakatusong tao na palaging kinakalkula ang bawat kilos para sa sarili niyang layunin. Ang tila hindi sinasadyang pagkikita nilang iyon ay simula lamang ng isang masalimuot na laro na higit na komplikado kaysa sa inaakala ni Penny. Hindi nagtagal matapos ang insidenteng iyon, muling nagkita sina Penny at Miss Parker sa Rex. Balak sana ni Penny na isauli ang kanyang membership card. Ngunit matapos ipaliwanag ng assistant ang sitwasyon, nagpa siya siyang huwag na itong ibalik. Hindi siya sasali sa matchmaking program upang humanap ng mayamang lalaki. Ang tunay niyang layunin ay maghiganti kay Vanessa. Ngunit paglabas niya ng gusali, nakita niyang naghihintay sa harap ng pinto si Vanessa. Lumapit ito at kinutya si Penny. Hindi pa raw nagtatagal mula nang mawala ang asawa nito, ngunit nagmamadali na itong humanap ng bagong lalaki. Walang kahihiyang ikinuwento pa ni Vanessa ang umano'y ginawa sa kanya ng asawa ni Penny. Ngunit hindi nagalit si Penny sa mga sinabi nito. Sa halip, siya pa ang gumanti ng pang-uuyam at sinabing walang lalaking magmamahal kay Vanessa kapag nalaman ng mga ito ang lahat ng kanyang ginawa. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Vanessa. Nagbanta siyang huwag magkalat si Penny ng mga kasinungalingan tungkol sa kanya. Nang makita ni Penny ang pag-aalala sa mukha nito, kalmado lamang siyang umalis. Samantala, nagsimula na ring pumili ang internal team ng Rex ng mga pangalang isasama sa espesyal na gabi. Pinili nila ang 5 pinakamahuhusay na babae, kabilang si Vanessa. Gayunpaman, naniniwala si Miss Parker na walang mayaman o makapangyarihang pamilyang pinagmulan si Vanessa, kaya nais niya itong alisin sa listahan.
Kinabukasan, muling nagtungo si Penny sa Rex upang bayaran ang plorerang nabasag niya noong nakaraang araw. Doon niya nakita sa notice board na magbibigay ng talumpati si Miss Parker ng gabing iyon. Dahil sa kuryosidad, pumasok siya sa conference room. Nakatayo si Miss Parker sa entablado at buong kumpiyansang nagbibigay ng kanyang talumpati. Para sa kanya, hindi kailangang mahalin siya ng labis ng kanyang magiging asawa. Sapat nang may kakayahan itong tulungan siyang makamit ang kanyang mga layunin. Nakaantig kay Penny ang makatotohanang pananaw ni Miss Parker tungkol sa pag-ibig. Pagkatapos ng talumpati, kusa niyang nilapitan ang babae. Tinanong niya si Miss Parker kung ano ang dapat niyang gawin kung nais niyang maghiganti. Sa unang tingin pa lamang, nahalata na ni Miss Parker na malalim mag-isip si Penny, kaya seryoso niyang sinagot ang tanong nito. Ipinaliwanag niyang kung nais niyang wasakin ang isang tao, kailangan niyang maging taong pinakakinatatakutan nito. Kung hindi pa sapat ang kanyang kasalukuyang kakayahan, maaari niyang gamitin ang ibang tao upang makamit ang kanyang layunin. Kapag nakarating na siya sa tamang posisyon, wala nang bagay na hindi niya kayang gawin. Labis na naapektuhan si Penny sa mga salitang iyon. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Vanessa sa kanilang harapan. Sinabi nitong may mahalaga siyang gustong talakayin kay Miss Parker. Ngunit maayos itong tinanggihan ni Miss Parker. Sinabi niyang maaari nitong kausapin ang manager kung may anumang problema. Pagkatapos nito, sabay na nagtungo sa restroom sina Penny at Vanessa. Tinanong ni Vanessa kung ano ang sinabi ni Penny kay Miss Parker, ngunit ayaw siyang pansinin ni Penny. Nakapagsiyasat na rin si Vanessa at nalaman niyang nagtatrabaho si Penny sa isang unibersidad. Nagbanta siyang kapag nalaman ng mga estudyante ang umano'y ginawa ng asawa ni Penny, tiyak na magbabago ang tingin nila sa kanilang guro. Gusto ni Vanessa na gamitin iyon upang takutin si Penny at pilitin itong umatras. Ngunit matagal nang alam ni Penny ang tunay na pagkatao nito. Wala na rin siyang natitirang maaaring mawala. Ang tanging nais niya ngayon ay pagbayarin si Vanessa sa lahat ng ginawa nito. Mula nang muling lumitaw si Penny, labis nang nababagabag at nagagalit si Vanessa. Maging sa kanyang pagtulog ay napapanaginipan niyang ikinakasal siya sa isang mayaman at makapangyarihang pamilya. Nasa pinakamahalagang yugto na siya ng kanyang plano. Hindi niya maaaring hayaang sirain ng pagbabalik ni Penny ang lahat ng matagal na niyang pinaghirapan. Kinabukasan, nagtungo si Vanessa sa paaralan kung saan nagtuturo si Penny. Nag-alok siya ng malaking halaga bilang suhol at hiniling na isama si Penny sa isang aktibidad ng paaralan. Hindi nagtagal, kinausap ng propesor si Penny. Pumayag itong ilagay siya sa opisyal na payroll, ngunit kapalit noon ay kailangan niyang lumahok sa nasabing proyekto. Para kay Penny, napakagandang balita nito kaya labis siyang natuwa. Ngunit nang makita niyang si Vanessa pala ang investor na pumasok sa silid, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi niya inasahang aabot sa ganoong kalupit ang mga gagawin ni Vanessa. Nang magsimula silang mag-usap, nais ni Vanessa na tapusin na ang alitan sa pagitan nila. Ngunit hindi siya kayang palampasin ni Penny ng ganoon kadali. Dahil kay Vanessa, tuluyan nang nawasak ang kanyang pamilya. Malinaw na walang sinuman sa kanila ang handang magbigay daan. Sa huli, pareho silang umalis na hindi naayos ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Dahil wala nang ibang paraan, ginamit ni Vanessa ang kanyang huling alas. Direkta siyang pumasok sa opisina ni Miss Parker at ibinunyag ang kanyang lihim. Lumalabas na si Vanessa ay anak sa labas ni Assemblyman Jung, isang kilalang politiko na malaki ang posibilidad na mahalal bilang susunod na pangulo. Ngunit matagal nang itinuturing ni Assemblyman Jung na kahihiyan si Vanessa, kaya hindi niya kailanman kinilala bilang anak. Gayunpaman, nakita ni Miss Parker na maaari itong maging kapaki-pakinabang na impormasyon. Kapag nasa kanya ang lihim na iyon, malalaman niya ang pinakamalaking kahinaan ni Assemblyman Jung. Malinaw din ang layunin ni Vanessa. Isa itong lihim na kasunduan sa pagitan nila upang maging VIP member siya at magkaroon ng pagkakataong makalapit kay Xander. Tinitigan ni Miss Parker ang larawang hawak niya at malalim na nag-isip. Hindi lamang si Vanessa ang gustong makipagkasundo sa kanya. Lumapit din ang kasalukuyang asawa ni Assemblyman Jung. Mayroon itong anak na babae na nagngangalang Mijin. Bagamat hindi tunay na anak ni Assemblyman Jung si Mijin, legal at hayagan pa rin itong ginagamit ang apelyido at katayuan bilang kanyang anak. Mahal na mahal din ni Assemblyman Jung si Mijin. Bukod pa rito, isa siyang makapangyarihang personalidad sa Blue House. Naniniwala ang kanyang asawa na matatag na ang kanilang posisyon sa pinakamataas na bahagi ng politika, kaya kailangan ding maging isang babaeng may kapangyarihan at kayamanan ang kanyang anak. Nais ng mag-ina na magtulungan upang marating ang posisyong wala ng sinumang mangangahas na kumalaban sa kanila. Dahil dito, nauna nang lumapit kay Miss Parker ang asawa ni Assemblyman Jung. Inialok nito ang karapatan sa isang land development project bilang kapalit ng pagpapares kay Mijin at Xander. Kung ihahambing sa alok ni Vanessa, mas kaakit-akit ang kondisyon ng asawa ni Assemblyman Jung. Kapag matagumpay na nakuha ni Miss Parker ang land development rights, magkakaroon siya ng sapat na kapangyarihan upang makipagkasundo sa kanyang asawa at hingin ang 50% ng shares ng kumpanya. Bagamat nakapag-asawa si Miss Parker sa isang mayamang pamilya, para lamang siyang tagapaglingkod ng kanyang asawa. Sa araw-araw na pag-aalaga rito, nagawa niyang makamit ang posisyon bilang presidente ng Rex. Ngunit kung nais niyang mapasakamay ang buong kumpanya, kailangan niyang gumamit ng mas matalinong paraan. Matapos maingat na pag-aralan ang alok ng magkabilang panig, pinili ni Miss Parker si Mijin na mas paborito at mas kinikilala ng pamilya. Nakaisip din siya ng paraan upang maisakatuparan ang plano. Magdaraos siya ng isang masquerade ball at pipiliin ang 20 pinakamahalagang lalaki mula sa VIP membership list. Siyempre, kinakailangan ding pambihira at natatangi ang mga babaeng imbitahan.
Malaya ang lahat na ipakita ang kanilang sarili at gumamit ng patas na paraan upang makahanap ng kapareha. Sa ganitong paraan, mapoprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga kliyente at madaragdagan ang misteryo ng pagtitipon. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagbubunyag ng anumang impormasyon. Ang sinumang lalabag ay agad na alisin sa programa. Hindi nagtagal, natanggap ng mga napiling babae ang kanilang mga imbitasyon. Mabilis ding ibinalita ng manager na sinusuhulan ni Vanessa ang tungkol sa masquerade ball. Para kay Vanessa, napakagandang pagkakataon nito dahil hindi na kailangang paghambingin ang pinagmulan ng kanilang mga pamilya. Kailangan lamang niyang gamitin ang kanyang alindog sa pagtitipon at tiyak niyang siya ang magiging pinakanatatanging babae roon. Bukod pa rito, dahil sa kasalukuyang membership level ni Penny, wala na itong sapat na kwalifikasyon upang dumalo. Nang marinig iyon, nakahina ng maluwag si Vanessa. Ngunit hindi niya alam na personal nang inimbitahan ni Miss Parker si Penny, kahit karaniwan lamang ang katayuan nito. Napansin ni Miss Parker na may kakaibang ugnayan sa pagitan ni Penny at Vanessa, kaya nais niyang gawing mas kawili-wili ang sitwasyon. Noong una, hindi interesado si Penny at balak sana niyang tanggihan ang imbitasyon. Ngunit nang malaman niyang dadalurin si Vanessa, nagpasya siyang tanggapin yon. Pagkatapos, muling kinausap ni Miss Parker si Xander upang hingin ang kanyang opinyon. Para kay Xander, hindi bagay sa kanya ang ganoong uri ng pagtitipon, kaya agad niyang tinanggihan ang imbitasyon. Sumali lamang siya sa matchmaking program dahil ipinasya yon ng kanyang ina para sa kanya. Ngunit iba ang nais ni Xander. Ang gusto lamang niya ay isang mas batang babaeng tunay na makaunawa sa kanya. Nang mapansin ni Miss Parker ang kawalan ng interes ng kanyang VIP client, agad niyang ipinaliwanag na ang pagtitipon ay inihanda para mismo sa kanya. Maingat na pinili ang lahat ng kalahok, kaya malaya niyang mapipili sa masquerade ball ang uri ng babaeng gusto niya. Dahil nakasuot sila ng maskara, maitatago rin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sa ganitong paraan, walang relasyong mabubuo dahil lamang sa pera o personal na pakinabang. Para kay Miss Parker, ang pag-ibig na mabubuo sa ganoong paraan ang pinakatotoo. Naranasan na rin noon ni Xander ang pag-aasawa. Mayroon siyang anak na lalaki na nasa edad na 10. Ngunit nagtaksil ang kanyang asawa at nang malaman niya yon, pinili niyang makipagdiborsyo. Dahil sa karanasang iyon, labis siyang nawala ng tiwala sa pag-ibig. Lumaki rin ang kanyang anak ng kulang sa pagmamahal ng isang ina, kaya naging tahimik at mailap ito sa ibang tao. Iyon ang dahilan kung bakit labis na nagmamadali ang kanyang ina na makahanap ng bagong asawa para sa kanya. Sa patuloy na panghihikayat ni Miss Parker, unti-unting nagbago ang isip ni Xander at sa huli ay pumayag din siyang dumalo. Unti-unti nang sumusunod ang lahat sa planong inihanda ni Miss Parker. Noong una, inakala niyang kailangan lamang niyang hintayin pumanaw ang kanyang asawa upang mapasa kanya ang lahat ng ari-arian nito. Ngunit hindi niya inaasahang biglang babalik ang anak nitong mahigit 10 taon nang walang ugnayan sa ama. Labis na ikinatuwa ng matanda ang pagbabalik ng anak at kusa pa niya itong hinikayat na muling tumira sa kanilang bahay. Agad namang pumayag si Brian. Ngunit hindi siya bumalik upang alagaan ang kanyang amang paralisado. Bumalik siya upang bawiin ang lahat ng nararapat na mapunta sa kanya. Iyon din ang nag-iisang hiling ng kanyang ina bago ito pumanaw. Upang matupad ang kahilingan nito, kinailangan ni Brian na magkunwaring maayos ang lahat sa harap ng kanyang ama kahit labag iyon sa kanyang kalooban. Sa panlabas, masayang-masaya si Miss Parker dahil sa wakas ay nagkabati na ang mag-ama. Ngunit sa kaibuturan, matagal na niyang nararamdaman ang paparating na panganib. Nang mapansing mahigit 40 taong gulang na ang kanyang anak, ngunit hindi pa rin ito nag-aasawa, nagsimulang mag-alala ang matanda. Dahil nagtatrabaho ang kanyang asawa sa matchmaking industry, hiniling niyang maghanap ito ng angkop na mapapangasawa para kay Brian. Sinabi ni Miss Parker sa kanyang asawa na nagpaplano siyang magdaos ng isang masquerade ball. Nang marinig iyon ng matanda, agad niyang inutusan si Brian na dumalo. Bagamat ayaw ni Brian, wala siyang ibang magawa kundi pumayag upang mapasaya ang kanyang ama. Hindi nagtagal, opisyal nang nagsimula ang marangyang masquerade ball para sa pinakamayayamang miyembro ng lipunan. Ginawa ng lahat ng dalagang dumalo ang kanilang makakaya upang magmukhang pinakamaganda. Nagsuot sila ng mararangyang kasuotan at eleganteng mga maskara para magkaroon ng pagkakataong lumahok sa espesyal na pagtitipon. Pangarap nilang maging asawa ni Xander at maging bagong ginang ng isang tunay na makapangyarihan at mayamang pamilya. Sa lahat ng naroon, si Vanessa ang pinakamaingat sa kanyang paghahanda. Sinuhulan niya ang manager upang malaman na isusuot ni Xander ang maskara ni Zeus sa pagtitipon. Nakasuot siya ng mahabang pulang bestida nang pumasok sa bulwagan at agad na naging sentro ng atensyon ng lahat. Hindi nagtagal, lumapit ang isang lalaking nakasuot ng puting kasuotan at inanyayahan siyang sumayaw. Ngunit malinaw ang layunin ni Vanessa, kaya hindi man lamang niya ito tinignan at agad na tinanggihan. Nang makita niyang pumasok sa bulwagan ang lalaking nakasuot ng maskara ni Zeus, agad niyang natukoy ang kanyang target at naghanda ng kumilos. Nang makita niyang umiinom at sumasayaw ito kasama ang ibang babae, mabilis siyang lumapit at hinila ang lalaki patungo sa gitna ng entablado. Sunod-sunod siyang gumawa ng mapang-akit na mga galaw. Halos bawat kilos niya ay may kasamang malapit na pagdikit sa lalaki. Ngunit hindi niya alam na matagal nang nahulaan ni Miss Parker na may maglalabas ng impormasyon tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Xander. Dahil dito, ipinagpalit niya ang maskara ni Zeus sa puting maskara. Kaya ang lalaking kasama ni Vanessa ay si Brian, samantalang ang tunay na bilyonaryong si Xander ay ang lalaking nakasuot ng puting maskara na ilang sandali lamang ang nakalipas ay tinanggihan niya. Sa sandaling iyon, nakatayo lamang si Xander sa isang sulok at tahimik na pinagmamasdan ang pagtitipon. Ang tanging babaeng nakakilala sa kanyang tunay na pagkakakilanlan ay si Mijin, ang babaeng nakasuot ng itim.
Sa isang tingin pa lamang ay nakilala na ni Mijin si Xander, kaya agad niya itong nilapitan. Walang interes si Xander sa isang babaeng halatang sadyang lumapit sa kanya tulad ni Mijin. Ngunit hindi sumuko ang babae. Hinila niya si Xander patungo sa harap ng entablado at nagsimula ring magpakitang gilas upang makipagsabayan sa alindog ni Vanessa. Habang nasisiyahan ang lahat sa pagtitipon, isang babaeng nakasuot ng puting maskara ang nakatayo sa malayo at tahimik na pinagmamasdan ang maingay na eksena. Hindi interesado si Penny sa masquerade ball. Ang tanging layunin niya ay maparusahan si Vanessa. Nang makita niya ang totoo sa balikat ng babaeng nakasuot ng pulang bestida, tuluyan niyang nakumpirmang si Vanessa nga iyon. Pagkatapos ng pagtatanghal sa entablado, inanyayahan ni Vanessa si Brian na nakasuot pa rin ng maskara sa billiard table. Hindi lamang niya ipinakita ang kanyang mahusay na kasanayan sa paglalaro. Sinadya rin niyang gamitin ang bawat kilos upang akitin ang lalaking pinaniniwalaan niyang target. Sa sandaling iyon, dumating ang isa pang babae at ginambala sila. Lumapit din kay Vanessa ang lalaking nakasuot ng puting maskara. Nakuha nito ang atensyon ng lalaki, ngunit hindi pa rin alam ni Vanessa na siya ang tunay na si Xander. Hindi man lamang niya ito tinignan at agad niya itong tinanggihan. Sa unang pagkakataon, naranasan ng isang bilyonaryong tulad ni Xander ang napakasakit na pagtanggi. Dahil dito, nawalan na siya ng lakas ng loob na muling lumapit. Pagkatapos, sinadyang dumaan ni Vanessa sa harapan ni Brian at nagkunwaring nahulog sa sahig ang kanyang hikaw. Nang tulungan siya nitong pulutin iyon, ginamit niya ang pagkakataon upang yayain ang lalaki na lumabas. Magkasama silang nagtungo sa pasilyo. Patuloy na ipinakilala ni Vanessa ang sarili at sinabing isa siyang abogado na maaaring maging mahalagang katuwang sa mga trabaho ng lalaki sa hinaharap. Sinabi ni Brian na hindi siya isang negosyante. Ngunit hindi iyon pinag-isipan ni Vanessa at hindi pa rin niya napagtantong maling tao ang kanyang nilapitan. Inakala lamang niyang hindi pa tapos ang pagtitipon kaya patuloy pa nitong itinatago ang tunay na pagkakakilanlan. Unti-unting dumampi ang kanyang mga kamay sa katawan ni Brian. Nang makitang hindi siya agad tinanggihan ng lalaki, sinubukan niya itong subukin at tangkaing halikan. Ngunit sa sandaling iyon, muling lumitaw si Penny at nasira ang plano ni Vanessa. Pagkatapos nito, umalis din si Brian, dahilan upang labis na magalit si Vanessa. Hindi niya alam kung sino ang babaeng nakasuot ng puting maskara, ngunit malinaw sa kanya na sadya nitong ginugulo ang kanyang mga plano. Susugod na sana siya upang tanggalin ang maskara ni Penny, ngunit naagaw ng mag-asawang nag-aaway sa likuran ang kanyang atensyon. Bumalik ang lahat sa pangunahing bulwagan. Samantala, matapos tanggihan ni Vanessa, napansin ni Xander ang babaeng tahimik na nakaupo sa gilid. Kusa siyang lumapit kay Penny, binati ito, at nagsimulang makipag-usap. Nalaman niyang isa lamang itong lecturer sa isang universidad at may ibang dahilan kung bakit ito dumalo sa pagtitipon. Naging labis na interesado si Xander sa kanyang kwento at unti-unti siyang naakit sa babaeng nasa kanyang harapan. Sa sandaling iyon, lumapit din sa kanila si Brian. Narinig niyang binanggit ni Penny na nagtapos siya sa Seal Academy kaya hindi niya napigilang maalala ang una niyang kasintahan. Ngunit hindi niya alam na ang babaeng nakasuot ng puting maskara sa kanyang harapan ay siya ring babaeng iyon. Sumali rin sa kanilang pag-uusap si Mijin na matagal nang nakatayo sa tabi ni Xander. Nang makita ni Vanessa na may ibang kausap ang lalaking pinaniniwalaan niyang target, agad siyang nagalit. Mabilis siyang lumapit at kumilos ng malapit kay Brian. Sinabi niyang may kailangan pa siyang sabihin dito at muli niya itong niyayang lumabas. Ngunit bago pa sila makalakad ng malayo, nagkunwari siyang nadapa. Sabay na iniunat ni Brian at Xander ang kanilang mga kamay upang alalayan siya. Walang pag-aalinlangang pinili ni Vanessa ang lalaking akala niya ay si Xander. Nasaksihan ni Miss Parker na nakatayo sa itaas ang lahat ng nangyari. Hindi nagtagal, dumating na ang huling bahagi ng pagtitipon. Kinailangang alisin ng lahat ang kanilang mga maskara at ipakilala ang tunay na pagkakakilanlan. Nang tanggalin ni Vanessa ang kanyang maskara, agad siyang naging sentro ng atensyon at umani ng malakas na palakpakan mula sa mga panauhin. Ngunit hindi niya inaasahang ang babaeng nakasuot ng puting maskara ay si Penny. Sa isang iglap, labis siyang kinabahan. Handa na rin si Penny. Tumayo siya upang ilantad sa harap ng lahat ang masasamang ginawa ni Vanessa. Ngunit biglang gumawa ng kaguluhan ang isang mag-asawang naroon. Nang makabalik si Penny, sinamantala na ni Vanessa ang pagkakataong tumakas. Nagsuntukan ang dalawang lalaki at tuluyang naging magulo ang buong lugar. Dahil dito, nagsimulang magsyalis ang mga panauhin. Nang makita ni Vanessa na tinanggal ng lalaking nakasuot ng itim ang maskara ni Zeus, agad niya itong nilapitan at tinawag. Ngunit nang humarap ito, hindi pala siya ang lalaking si Xander na nais niyang mapangasawa. Labis siyang nabigla. Ngunit mas ikinagulat niya nang makita si Xander na papalapit mula sa likuran. Ilang sandaling nagtama ang kanilang mga paningin, ngunit wala silang sinabi sa isa't isa. Nang makita ni Vanessa ang puting maskarang hawak ni Xander, saka lamang niya napagtantong maling tao ang kanyang nilapitan mula pa sa simula. Habang pinagmamasdan niyang sumakay sa sasakyan at umalis si Xander, nanatili siyang nakatayo roon at hindi makapaniwala sa nangyari. Labis niyang pinagsisihan ang kanyang pagkakamali. Pag-uwi niya, galit niyang tinawagan ang manager at tinanong kung bakit nakadalo si Penny sa pagtitipon. Ipinaliwanag ng manager na personal itong inimbitahan ni Miss Parker. Doon lamang napagtanto ni Vanessa na nilinlang siya ni Miss Parker. Bagamat natapos na ang pagtitipon, may pagkakataon pa ring piliin ng bawat kalahok ang taong nag-iwan ng pinakamalalim na impresyon sa kanilang puso. Maaari nilang iparehistro ang kanilang napili upang malaman kung may posibilidad silang may pares. Dahil sinusuhulan ni Vanessa ang manager, agad niyang ipinatanong kung sino ang pinili ni Xander.
Ngunit sinabi ng manager na maging ang department head ay hindi alam ang resulta, kaya wala rin siyang maibibigay na impormasyon. Samantala, nagtungo ang department head sa opisina ni Miss Parker at iniulat na alam niya kung sino ang pinili ni Xander, ngunit hindi niya yon ibinunyag kay Vanessa. Nagtataka nitong tinanong si Miss Parker kung bakit sa dami ng magagaling at natatanging babaeng naroon ay si Penny ang pinili ni Xander. Ngumiti lamang si Miss Parker at hindi sumagot. Bukod kay Xander, pinili rin si Penny ng una niyang kasintahang si Brian. Muling pinuntahan ni Penny si Miss Parker. Sa pagkakataong ito, layunin niyang ikwento ang lahat ng masasamang ginawa ni Vanessa. Nauunawaan ni Miss Parker na hindi dumating si Penny dahil sa resulta ng matchmaking. Naupo silang dalawa at inilabas ni Penny ang lahat ng galit at hinanakit na matagal niyang kinikimkim. Sinamantala ni Vanessa ang paglustay ng kanyang asawa sa pondo at pagkatapos ay ibinunton dito ang lahat ng kasalanan. Sa huli, hindi na nakayanan ng kanyang asawa ang bigat ng nangyari at pinili nitong kitilin ang sariling buhay. Hindi nagulat si Miss Parker matapos marinig ang buong kwento. Para kay Penny, ang isang babaeng tulad ni Vanessa na handang gawin ang lahat upang makamit ang sariling layunin ay hindi karapat-dapat sa kaligayahan. Hindi rin niya ito maaaring hayaang patuloy na manakit ng ibang tao. Ngunit naimbestigahan na rin ni Miss Parker ang nakaraan ni Vanessa. Wala itong anumang opisyal na iskandalo, kaya walang sapat na dahilan ang Rex upang alisin ito sa listahan ng mga miyembro. Kahit mayroon mang mga alegasyong hindi na imbestigahan, opisyal na lumalabas na ang asawa pa rin ni Penny ang may kagagawan ng lahat. Bukod pa rito, kahit alisin nila si Vanessa sa Rex, mayroon pang mahigit 800 matchmaking agency sa bansa. Hindi maaaring habang buhay na sundan ni Penny si Vanessa saan man ito pumunta. Ipinaliwanag ni Miss Parker na kung nais niyang labanan ang ganoong uri ng tao, kailangan muna niyang baguhin at palakasin ang sarili. Kapag naging sapat na siyang makapangyarihan, saka lamang siya matatakot ng kanyang mga kalaban. Sa ganoong paraan, makakahanap siya ng mas mahusay na paraan upang makapaghiganti. Matagal na natigilan si Penny matapos marinig ang mga salitang iyon. Ngunit nang makabawi siya, hindi pa rin siya sumang-ayon sa pananaw ni Miss Parker. Tumalikod siya at umalis. Paglabas niya ng pinto, muli niyang nakasalubong si Vanessa. Nang makita nito ang mabigat na ekspresyon ni Penny, labis itong nasiyahan. Kumpiyansang sinabi ni Vanessa na tiyak na makukuha niya ang lahat ng gusto niya. Ngunit idineklara ni Penny na hindi niya hahayaang makamit nito ang mga plano. Nagsisimula pa lamang ang tunay na labanan sa pagitan nilang dalawa. Ang tunay na dahilan ng pagpunta ni Vanessa kay Miss Parker ay upang magkaroon ng pagkakataong makipagkita kay Xander. Alam niyang dahil sa maling pagkilala niya sa masquerade ball ay tiyak na nakapag-iwan siya ng masamang impresyon sa lalaki. Kaya sinabi niyang kapag binigyan siya ni Miss Parker ng panibagong pagkakataong makipagkita rito, palagi siyang papanig at magiging tapat dito. Dahil sa labis na pagpupumilit ni Vanessa, pumayag si Miss Parker sa kanyang kahilingan. Pinuntahan niya si Xander at ipinaalam na hindi siya pinili ni Penny, ang babaeng kanyang ibinoto. Idinagdag pa niyang minsan na itong nag-asawa at mag-isa ngayong nagpapalaki ng anak. Karaniwang umaatras ang mga mayayamang lalaki mula sa mataas na lipunan kapag nalalamang may anak na ang babaeng ipinapakilala sa kanila. Tulad ng inaasahan, nagpakita ng bahagyang pagkadismaya si Xander. Ginamit ni Miss Parker ang pagkakataong iyon upang ipakilala sa kanya si Vanessa. Sinabi niyang pinili siya ni Vanessa at maaari niyang ayusin ang pagkikita nilang dalawa kapag pumayag siya. Nagduda si Xander dahil malinaw na ilang beses siyang binaliwala at tinanggihan ni Vanessa sa pagtitipon. Gayunpaman, dahil sa kuryosidad, pumayag siyang makipagkita rito. Nais din niyang malaman kung ano ang tunay na iniisip ni Vanessa. Samantala, ginamit ni Brian ang mga impormasyong nalaman niya upang matunton ang paaralan kung saan nagtuturo si Penny. Inakala niyang dumalo ito sa masquerade ball dahil diborsyado na ito. Hindi niya inaasahang sasabihin ni Penny na pumanaw na ang kanyang asawa. Matapos malaman ang buong katotohanan at maunawa ang nahihirapan ito sa buhay, nais siyang tulungan ni Brian. Ngunit agad na tinanggihan ni Penny ang kanyang alok. Naalala ni Penny na masyadong agresibo si Vanessa sa paglapit kay Brian noong masquerade ball. Dahil dito, binalaan niya si Brian na mas mabuting lumayo muna kay Vanessa dahil namatay ang kanyang asawa dahil sa babaeng iyon. Kinagabihan, inayos ni Miss Parker ang pakikipagkita ni Vanessa sa isang restaurant. Doon niya nakaharap ang mayamang si Xander, ang lalaking nais niyang mapangasawa. Maraming itinanong si Xander kay Vanessa. Nais niyang malaman kung bakit napakalamig ng pakikitungo nito sa kanya noong masquerade ball, ngunit siya naman ang pinili nito pagkatapos. Sadyang nagkunwari si Vanessa na malamig at walang interes kay Xander. Ipinaliwanag niyang hindi naman talaga niya ito gusto, ngunit nang makita niyang nag-iisa ito sa bulwagan, hindi niya napigilang piliin ang lalaki. Pagkatapos, nagkunwari siyang hindi alam ang tunay na pagkakakilanlan ni Xander at tinanong kung ano ang pangalan ng kumpanya nito. Nang marinig ang sagot, nagpanggap siyang nagulat. Sinabi niyang minsan na niyang ginastos ang katumbas ng isang buwang sahod upang bumili ng kagamitan sa larong ginawa ng kumpanya nito. Dahil sa tuso at maingat na paraan ni Vanessa, unti-unti silang nagkaroon ng pagkakataong mas makilala ang isa't isa. Samantala, sa ilalim ng pagsasaayos ni Miss Parker, nagtungo rin si Penny sa isang restaurant kasama ang lalaking ipinareha sa kanya. Hindi pa man sila nakapagsisimulang mag-usap ng maayos, ginamit ng lalaki ang pagkain bilang dahilan upang malinlang si Penny na sumama sa itaas. Nang mabuksan ang pinto, sinubukan siyang hilahin ng lalaki papasok sa isang silid. Natakot si Penny at mabilis na tumakas. Agad niyang tinawagan si Brian upang humingi ng tulong. Mabilis namang dumating si Brian. Nang makita niyang ligtas si Penny, saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Pagkatapos nito, magkasama silang nagtungo sa isang bar at nagbalik tanaw sa kanilang nakaraan.
Sa wakas, ipinaliwanag ni Brian ang tunay na dahilan kung bakit niya iniwan si Penny noon. Bagamat tila nagmamalasakit sa kanya ngayon ang kanyang ama, madalas nitong saktan ang kanyang ina noong bata pa siya. Mayroon ding nakatatandang kapatid si Brian noon. Muntik na itong mapatay sa pambubugbog ng tangkain nitong pigilan ang pagtatalo ng kanilang mga magulang. Hindi na kayanan ng ina ni Brian ang nangyari. Naospital ito at nanatili roon hanggang sa tuluyan itong pumanaw. Kahit lumipas ang maraming taon, hindi nawala ang galit ni Brian sa kanyang ama. Gayunpaman, ang tanging nais niya noon ay makalayo. Kaya pagkatapos ng college entrance examination, matatag niyang iniwan ang South Korea at nagtungo sa Amerika upang mag-aral. Natatakot siyang baka dumating ang araw na hindi na niya makontrol ang sarili at mapatay niya ang kanyang ama. Kapag nangyari iyon, tiyak na madadamay din si Penny. Iyon ang dahilan kung bakit pinili niyang tahimik na umalis at mula sa malayo ay hilingin na lamang ang kaligayahan nito. Labis na nagulat si Penny sa lahat ng kanyang narinig. Hindi niya inakalang napakaraming lihim na pinagdaanan ni Brian noong kabataan nila. Ngunit napakaraming taon na ang lumipas at sa huli ay hindi pa rin sila nagkatuluyan. Sa sandaling iyon, itinaas ni Penny ang kanyang ulo at napansin si Vanessa na umiinom sa hindi kalayuan. Nakatingin din ito sa kanya. Hindi maunawaan ni Penny kung bakit kasama ngayon ni Vanessa si Xander, samantalang malinaw na nagpapakita ito ng interes kay Brian noong masquerade ball. Sinagot ni Brian ang tanong na nasa isip niya. Posibleng nagkapalit ang kanilang mga maskara kaya maling lalaki ang nilapitan ni Vanessa. Mula pa sa simula, ang tunay na target nito ay ang bilyonaryong si Xander. Tatayo na sana si Penny upang ilantad kay Xander ang tunay na pagkatao ni Vanessa, ngunit napansin niyang wala na sa kanilang pwesto ang dalawa. Matapos ang kanilang date, inihatid ni Xander si Vanessa sa tapat ng tinitirhan nito. Sa isip ni Vanessa, gusto niyang paakyatin sa kanyang tirahan ang lalaki. Dahan-dahan siyang pumasok sa elevator habang nakatingin sila sa isa't isa at hinihintay na sumara ang pinto. Hindi inaasahan ang sumunod na nangyari. Nauwi ang gabing iyon sa pagsasama nila sa isang kama. Napakahusay ng mga pamamaraan ni Vanessa. Dahil doon, nagpa siya silang subukang pumasok sa isang romantikong relasyon. Kinabukasan, binigyan siya ni Xander ng napakamahal na singsing. Inakala ni Vanessa na lubusan na niyang nakuha ang loob ng bilyonaryo. Ngunit ng gabing iyon, muli niyang inanyayahan si Xander na uminom sa isang bar. Tinanggihan siya nito at sinabing abala sa trabaho. Ang totoo, sinusubukan lamang ni Xander na alamin ang tunay niyang pagkatao. Ngunit inakala ni Vanessa na nagtagumpay na ang kanyang plano. Dahil dito, sinimulan niyang sadyang pahirapan si Penny. Ginamit niya ang kanyang posisyon upang bawiin ang bahay na isinangla ng asawa ni Penny. Nakialam din siya sa proyektong pinangangasiwaan ni Penny sa paaralan at pinilit ang pamunuan na tanggalin ito sa trabaho. Ngunit hindi niya inaasahang naawa kay Penny ang mga namamahala sa paaralan. Kaya ipinakilala nila ito sa isang pamilyang naghahanap ng tutor. Nagkataong ang estudyanteng tuturuan ni Penny ay ang anak ni Xander. Dahil dito, muli silang nagkita. Binati nila ang isa't isa, ngunit hindi nakilala ni Xander na si Penny ang babaeng pinili niya sa masquerade ball. Pakiramdam lamang niya ay nagkita na sila noon, ngunit hindi niya yon masyadong pinag-isipan. Samantala, nakilala ni Penny na ang lalaking nasa kanyang harapan ay si Xander. Hindi niya piniling gumamit ng panlilinlang upang makuha ang lalaking gusto niya. Gayunpaman, nakaisip siya ng bagong plano. Hihintayin niyang marating ni Vanessa ang pinakamasayang yugto ng buhay nito bago niya ilantad ang tunay nitong pagkatao. Kinabukasan, muling nakipag-date si Vanessa kay Xander. Nais niyang pag-usapan kung maaari silang magbakasyon ng magkasama. Ngunit walang ganoong plano ang lalaki. Kaswal lamang nitong pinag-usapan ang paksa at hindi na yon pinalalim. Pagkatapos, kusang hiniling ni Vanessa na ihatid siya ni Xander pauwi. Gusto rin niyang mapag-isa silang dalawa kaya sinadya niyang paalisin ang driver ng kumpanya. Ngunit hindi niya inaasahang makikita niya si Penny na lumalabas mula sa bahay ni Xander. Labis siyang nagulat. Nang ipaliwanag ni Xander na tutor ito ng kanyang anak, agad na sinabi ni Vanessa na si Penny ang babaeng nagpakilalang Athena sa masquerade ball. Doon lamang naunawaan ni Xander kung bakit pamilyar sa kanya ang babae. Upang hindi mailantad ni Penny ang kanyang mga lihim, sinimulan ni Vanessa na sirain ang pangalan nito. Ibinunton niya kay Penny ang lahat ng sarili niyang masasamang gawain at sinabing maraming panlilinlang ang ginawa ng babae. Ayon sa kanya, madalas umanong akitin ni Penny ang mga lalaki upang makakuha ng pera at marami na itong nabiktima. Idinagdag pa niyang ang kasalukuyang target nito ay si Xander. Nalito ang lalaki matapos marinig iyon. Gayunpaman, ayaw na ayaw niyang makarinig ng taong sinisiraan ang iba kapag wala ang mga ito upang ipagtanggol ang sarili. Pag-uwi ni Xander, biglang bumalik si Penny dahil naiwan pala nito ang cellphone sa bahay. Ngunit dahil sa mga sinabi ni Vanessa, nagkamali ng pag-unawa si Xander at inakalang totoo ang mga paratang laban sa babae. Naisip niyang sinasadya ni Penny na lapitan siya. Hinawakan niya ang kamay nito at tinanong kung sadya ba itong lumalapit sa kanya. Nalito si Penny sa kanyang tanong. Para sa kanya, walang katwiran ang ikinikilos ng lalaki kaya hindi na rin niya kailangang maging magalang. Direkta niyang sinabi kay Xander na pagkatapos ng final examinations ng anak nito ay kusa siyang titigil bilang tutor. Paglabas niya sa bahay, labis na nasaktan si Penny. Hindi niya inakalang muli siyang husgahan at hindi paniniwalaan. Mabilis niyang pinaandar ang sasakyan upang umalis. Ngunit habang nasa daan, hinarangan siya ng isa pang sasakyan at pinilit siyang huminto. Pagbaba niya, natuklasan niyang si Vanessa ang dumating. Galit itong sumugod at binalaan siyang huwag lumapit sa lalaking pinupuntirya nito. Sinabi ni Vanessa na pati ang pagpasok ni Penny sa bahay ni Xander ay hindi niya palalampasin.
Ngunit mariing sinabi ni Penny na ilalantad niya ang tunay na pagkatao nito. Hindi niya hahayaang makapag-asawa ito sa isang mayamang pamilya. Nagkunwari si Vanessa na hindi sila magkapantay ng katayuan. Nagbanta rin siyang hindi niya palalampasin si Penny kapag patuloy itong kumalaban. Doon lamang naunawaan ni Penny kung bakit bigla siyang pinaghinalaan ni Xander. Hindi iyon itinanggi ni Vanessa. Ginamit pa niya ang sitwasyon upang takutin si Penny. Kapag inilantad nito ang kanyang mga lihim, sasabihin niya sa publiko na ginahasa siya ng asawa ni Penny. Ginamit pa niya ang anak nito upang higit na takutin ang babae. Labis na nagalit si Penny, ngunit wala siyang magawa sa sandaling iyon. Kinabukasan, pinuntahan ni Vanessa si Ho Chan at nagpa siyang sumali sa legal team nito. Alam niyang ang pangunahing tungkulin ni Ho Chan ay ang pagbibigay ng legal advice sa kumpanya ni Xander. Gusto ni Vanessa na gamitin ang pagkakataong iyon upang makuha ang tiwala ng lalaki. Ipinahayag niya kay Ho Chan na siya ang kasintahan ni Xander at magiging susunod na babaeng mamumuno sa kumpanya. Ayon sa kanya, ang pagsali niya sa legal team ay makatutulong upang higit na mapalapit ang relasyon ng dalawang panig. Pumayag naman si Ho Chan sa kanyang mungkahi. Samantala, muling nakipagkita si Miss Parker sa ina ni Xander. Tinanong siya nito kung bakit wala pa ring pag-unlad ang buhay pag-ibig ng kanyang anak. Sinabi ni Miss Parker na huwag itong mag-alala dahil maayos na niyang naplano ang lahat. Ang totoo, mula pa sa simula ay hindi niya gusto si Vanessa. Matagal na niyang nakita ang tunay nitong balak. Alam niyang darating ang araw na kusang mabubunyag ang tunay nitong pagkatao. Kapag nawala na ang damdamin ni Xander para kay Vanessa, mauunawaan nito kung gaano kapanganib ang mga babaeng lumalapit sa kanya. Sa sandaling iyon, ibibigay ni Miss Parker ang babaeng pinaniniwalaan niyang pinakaangkop para rito. Ang babaeng nasa isip niya ay si Mijin. Kapag nagkatuluyan lamang sina Mijin at Xander, makukuha niya ang pagmamay-ari sa lupang nais niya. Hindi nagtagal, nagsimula ng kumilos si Miss Parker. Una, hinayaan niyang sadyang lapitan ni Mijin ang ina ni Xander upang makuha ang suporta nito. Pagkatapos, kinausap niya si Xander upang alamin ang kasalukuyang sitwasyon nito kay Vanessa. Nang mapansin niyang nauunawaan na ng lalaki na pera lamang ang habol ni Vanessa, agad niyang ipinakilala si Mijin. Sinabi ni Miss Parker na ang kailangan niya ngayon ay hindi pag-ibig kundi isang taong makatutulong sa kanyang karera. Para sa kanya, si Mijin ang pinakaangkop na babae. Hindi lamang nito kayang suportahan ang kanyang negosyo, kundi kaya rin nitong pangasiwaan ang kanyang pamilya. Dahil sa patuloy na panghihikayat ni Miss Parker, muling nag-alinlangan si Xander at napaisip sa mungkahi nito. Kaya nang magdaos ng internal meeting ang Rex, pinag-usapan nila ang magiging lugar ng unang pagkikita ni Xander at Mijin. May mga nagmungkahi ng tahimik at romantikong lugar. Ang iba naman ay nagsabing mas mabuting magkita sila sa golf course. Matapos suriin ni Miss Parker ang personalidad ni Xander, nagpa siya siyang ipa-reserve ang buong racetrack. Dahil dito, naging maayos ang unang date ni Xander at Mijin. Marami silang magkatulad na pananaw at naging matagumpay ang kanilang unang pagkikita. Matapos ang kanilang unang date, muli siyang sinubukan ni Xander. Tinanong niya si Mijin kung gusto nitong lumabas at uminom. Bagamat gusto sana ni Mijin ang alok, sinunod niya ang plano ni Miss Parker at magalang na tumanggi. Sinabi niyang mayroon siyang mahalagang lakad. Dahil dito, matagumpay niyang nalampasan ang unang pagsubok ni Xander. Samantala, wala pa ring kamalay-malay si Vanessa sa panganib na unti-unti nang papalapit sa kanya. Inakala niyang pupunta si Xander sa golf course kaya maaga siyang nag-ayos at sinamahan si Ho Chan doon. Ngunit hindi niya nakita si Xander kaya labis siyang nadismaya. Sa kabilang panig, tinanong ni Miss Parker si Xander tungkol sa naging date nila ni Mijin. Nang sabihin nitong kalmado, propesyonal, at maaasahan si Mijin, agad namang ipinaliwanag ni Miss Parker na ang isang babaeng tulad nito ang kayang magbigay ng katatagan at tiwala, at bagay na bagay maging asawa ng isang matagumpay na lalaki tulad ni Xander. Dahil sa mga salitang iyon, pumayag si Xander na ipagpatuloy pa ang pakikipagkita kay Mijin. Samantala, natapos na ni Junho, ang anak ni Xander, ang kanyang pagsusulit. Sa tulong ni Penny, nakakuha siya ng perpektong score sa literatura sa unang pagkakataon. Labis na natuwa si Junho at ang kanyang lola. Taos-puso silang nagpasalamat kay Penny sa lahat ng itinulong nito. Nang gabing iyon, matapos ang huling pagtuturo ni Penny, inanyayahan siya ng ina ni Xander na maghapunan kasama nila. Magalang siyang tumanggi at ipinaalalang iyon na ang huli niyang araw bilang tutor ni Junho. Pagkasabi nito ay yumuko siya bilang pamamaalam at naghanda ng umalis. Ngunit hindi matanggap ni na Junho at ng kanyang lola ang kanyang pag-alis. Para sa kanila, napakabuti niyang guro. Tinanong ng ina ni Xander kung bakit siya biglang aalis. Nang malaman nitong dahil iyon sa ipinangako niya kay Xander, lalo silang nalito at hindi maintindihan ang nangyayari. Tahimik na tumalikod si Penny at umalis. Samantala, nanatiling nakaupo si Xander sa hapagkainan. Dahil sa sobrang galit, hindi na kumain si Junho at dumiretso na lamang sa kanyang silid. Maging ang ina ni Xander ay pinagsabihan siya. Sinabi nitong napakahirap makatagpo ng gurong kasing dedikado ni Penny. Pagkatapos nito, sinubukan ni Xander na aliwin ang kanyang anak at nangakong hahanap siya ng mas mahusay na tutor. Ngunit tumanggi si Junho. Iginiit niyang si Penny lamang ang gusto niyang maging guro. Hindi rin niya maintindihan kung bakit ganoon ang ginawa ng kanyang ama. Nagtaka rin si Xander kung bakit labis na humanga ang kanyang anak kay Penny. Ipinaliwanag ni Junho na pakiramdam niya ay may espesyal silang koneksyon. Sa tuwing kasama niya si Penny, pakiramdam niya ay kasama niyang muli ang kanyang ina. Para sa kanya, hindi lamang ito isang guro kundi isang taong nagbigay sa kanya ng inspirasyon. Ngayon lamang siya nakatagpo ng gurong may ganoong katinding malasakit. Dahil sa mga sinabi ng kanyang anak at ina, muling napaisip si Xander.
Pagkatapos nito, nakipagkita siya kay Brian na siyang ipinakilala sa kanya matapos ang masquerade ball. Mula rito ay mas nakilala niya ang tunay na pagkatao ni Penny. Ipinaliwanag ni Brian na napakaprofesional ni Penny at buong puso nitong inilalaan ang sarili sa kanyang trabaho. Wala rin umano itong balak na muling mag-asawa. Ang totoo, ang kanyang inalamang ang lihim na nagparehistro sa kanya sa Rex. Nang malaman ni Xander na nagkamali siya ng paghusga kay Penny, siya mismo ang nag-imbita rito sa tanghalian upang humingi ng tawad. Kasabay nito, hiniling niyang bumalik ito bilang tutor ng kanyang anak. Sinabi lamang ni Penny na pag-iisipan niya ang alok. Habang nag-uusap sila, naitanong ni Xander kung ano ang nais sana nitong sabihin noong masquerade ball. Doon ikinuwento ni Penny ang lahat ng nangyari sa kanyang buhay. Sinabi niyang hiniwalayan siya ng kanyang asawa dahil sa ibang babae. Sadyang inakit ng babaeng iyon ang kanyang asawa at hinikayat pa itong maglustay ng pondo ng kumpanya. Nang mabunyag ang lahat, ibinunto nito ang lahat ng kasalanan sa kanyang asawa at pinaratangan pa itong nanggahasa. Dahil sa bigat ng nangyari, pinili ng kanyang asawa na kitilin ang sariling buhay. Tinanong ni Xander kung naroon din ba ang babaeng iyon sa masquerade ball. Ngunit hindi sinabi ni Penny kung sino ito. Matagal na niyang pinagplanuhan na ilantad ang lahat ng kasalanan ni Vanessa sa mismong oras na nasa tuktok na ito ng tagumpay. Sa ganoong paraan lamang nito, tunay na mararanasan ang kapalit ng lahat ng nawala kina Penny at sa kanyang anak. Inalo siya ni Xander at sinabing darating din ang araw na unti-unting mawawala ang sakit na kanyang dinadala. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, mayroon din siyang sariling iniisip. Hindi siya nagkukulang sa pera, ngunit halos lahat ng babaeng lumalapit sa kanya ay may sariling motibo. Ang nais lamang niya ay makatagpo ng isang babaeng tapat at tunay ang damdamin. Samantala, natauhan si Vanessa nang mabalitaang muli na namang ipinakilala ni Miss Parker si Xander sa ibang babae. Agad niyang pinuntahan si Miss Parker at sinabing mahal na siya ngayon ni Xander. Hiniling niyang huwag na nitong sayangin ang mga pagsisikap nito sa iba. Ngunit mula pa sa simula ay hindi na talaga gusto ni Miss Parker si Vanessa. Para sa kanya, ang isang babaeng ang tanging layunin ay mabilis na makapag-asawa ng mayaman ay hindi nararapat kay Xander. Dahil sa mga paalala ni Miss Parker, napagtanto ni Vanessa na ang mamahaling singsing na ibinigay ni Xander ay isa lamang pagsubok. Binalaan din siya ni Miss Parker na mag-ingat kay Penny. Hindi raw normal ang relasyon ni Xander at Penny dahil malaya itong nakakapasok at nakakalabas sa bahay ng lalaki. May kumpiyansang sinabi ni Vanessa na huwag itong mag-alala. Maaga o huli ay mapapabagsak din niya si Penny. Samantala, dahil sa konsensya, binigyan ni Xander si Penny ng isang sasakyan. Ngunit napakalaki ng regalong iyon para tanggapin niya kaya mariin niya itong tinanggihan. Nagulat si Xander sa kanyang naging reaksyon. Nang gabing iyon, tahimik na pinagmamasdan ni Vanessa ang singsing na ibinigay ni Xander habang may binabalak. Nagpadala siya ng mensahe at hiniling na muli silang magkita. Ngunit abala pa rin sa pag-isip si Xander tungkol sa hindi pagkakaunawaan nila ni Penny, kaya wala itong interes na makipagkita. Dahil dito, si Vanessa mismo ang nagtungo sa bahay ni Xander. Ibinalik niya ang diamond ring na ibinigay nito. Sinabi niyang hindi niya gustong maging kabit. Ang nais niya ay maging tunay na may bahay ng tahanang iyon. Hindi niya inaasahang ganoon kalamig ang pakikitungo sa kanya matapos siyang bigyan lamang ng isang singsing. Idinagdag pa niyang kung ang singsing ay kabayaran lamang sa nangyari sa kanila noong gabing iyon, hindi niya iyon kailangan. Pagkalakad niya ng ilang hakbang, muli siyang humarap kay Xander. Sinabi niyang napakayabang at napakataas ng tingin nito sa sarili dahil inakala nitong pera lamang ang habol niya. Iginiit niyang noong una ay wala naman talaga siyang interes dito at pumayag lamang siyang makipagkita dahil paulit-ulit siyang ipinakilala ni Miss Parker. Sa huli, sinadya niyang inisin ang lalaki. Sinabi niyang wala nang saysay pang ipagpatuloy ang pakikipag-date sa isang taong hindi marunong gumalang sa iba. Idinagdag pa niyang hindi niya kailangan ang anumang kabayaran para sa nangyari noong gabing iyon. Hindi na sayang ang pag-arte ni Vanessa. Nasaktan ang pride ni Xander at matagumpay niyang naudyukan ang pagiging mapagkumpetensya nito. Talagang bihasa si Vanessa pagdating sa pagmamanipula ng damdamin ng mga lalaki. Pagkatapos nito, magkasama silang nagtungo sa isang kwarto upang pumili ng mga inumin. Bagamat ilang sandali lamang ang nakalipas ay gusto na niyang tapusin ang lahat, agad siyang gumawa ng panibagong plano. Siya mismo ang nagmungkahi na maging magkaibigan na lamang sila ni Xander. Agad naman itong pumayag. Para kay Xander, wala namang masama kung magkaroon siya ng isa pang mapagkakatiwalaang kaibigan. Ngunit para kay Vanessa, ang salitang pagkakaibigan ay isa lamang bagong pagkakataon upang maisakatuparan ang kanyang mga plano. Habang pumipili sila ng alak, dumating si Penny kasama si Junho. Labis na nagalit si Vanessa nang makita niyang muli na namang nasira ang kanyang plano. Nagpunta roon si Penny dahil nais ni Junho na makita ang kanyang ina at ipagmalaki ang una nitong perpektong marka sa literatura. Ngunit nang makita ng bata na maayos na ang buhay ng kanyang ina, hindi na niya ito ginulo. Sa halip, tahimik siyang naupo sa ilalim ng gusali ng kanyang ina at doon naghintay ng ilang oras. Nang malaman ni Xander ang nangyari, hiniling niya kay Penny na sunduin si Junho at ihatid ito pauwi. Iyon ang dahilan kung bakit naroon siya. Ngunit walang pakialam si Vanessa sa dahilan nito. Galit niyang hinila si Penny palabas. Halos sumiklab ang matinding pagtatalo sa pagitan ng dalawang babae at muntik na silang magsuntukan. Gayunpaman, hindi nagpadaig si Penny sa masasamang pakana ni Vanessa. Ngunit kinabukasan, muli na namang sinaktan ni Vanessa si Penny. Ginamit niya ang kanyang posisyon sa kumpanya upang ipa-auction ang bahay na tinitirhan ni Penny. Pansamantala ring binawi ng kumpanya ang sasakyan nito sa hindi malinaw na dahilan.
Mahirap na ang buhay ni Penny, ngunit lalo pa itong lumala dahil ipa-auction na kinabukasan ang kanilang bahay. Wala silang ibang magawa ng kanyang anak kundi mag-impake at lumipat ng gabing iyon. Ngunit hindi pa rin sila tinantanan ni Vanessa. Personal niyang pinuntahan si Penny upang kutyain ang mag-ina. Ininsulto pa niya ang babae sa harap mismo ng anak nito. Hindi alam ni Penny at ng kanyang anak kung ano ang kanilang gagawin. Pagkaalis ni Vanessa, nalaman ni Brian ang nangyari at agad siyang nagtungo roon. Nang malaman niyang mawawala ng tirahan ang mag-ina, binili niya ang buong gusali. Dahil dito, hindi na kinailangang lumipat ni na Penny at ng kanyang anak. Bagamat patuloy na nagbabayad ng upa si Penny kay Brian, labis pa rin siyang nagpapasalamat sa tulong nito. Kinabukasan, galit na galit si Vanessa nang malaman niyang hindi napalaya si Penny. Hindi niya inakalang magiging napakahirap turuan ng leksyon ang babae. Samantala, muling nakakuha si Junho ng perpektong marka sa literatura. Labis itong ikinatuwa ni Xander. Upang mapasaya ang kanyang anak at pasalamatan si Penny, nagpasya siyang isama sa isang biyahe si Junho, si Penny, at ang anak nito. Habang kumakain sila, tinawag ng anak ni Penny si Junho na kuya. Labis na natuwa ang bata. Mula nang magdiborsyo ang kanyang mga magulang, bihira na niyang makita ang kanyang ina. Galit siya rito dahil sa pagtataksil nito sa kanyang ama, ngunit patuloy pa rin niyang hinahangad ang pagmamahal ng isang ina. Dahil sa pag-aalagang ipinakikita ni Penny kay Junho, lalo niyang nagustuhang makasama ito. Pagkatapos, nagtungo sila sa unahang bahagi ng fishing boat. Habang inaayos ni Junho ang kanyang mga gamit, hindi niya sinasadyang nahiwa ang kamay sa isang kawit. Nang makita ni Penny na dumudugo ang kamay ng bata, agad siyang lumapit upang tingnan ang kalagayan nito. Maingat niyang nilinis at ginamot ang sugat, saka pinaalalahan ng huwag itong ilubog sa tubig. Nakita ni Xander kung gaano kalapit at mapagmahal ang dalawa sa isa't isa. Tahimik siyang nakatayo sa gilid habang labis na naantig. Tila mula sa sandaling iyon, nagsimula siyang magkaroon ng natatanging damdamin para kay Penny. Matagal na niyang napapansing bihirang magsalita ang kanyang anak mula pagkabata. Ngunit sa tuwing kasama nito si Penny at ang anak nito, palagi itong masayang tumatawa at nakikipagkwentuhan. Doon napagtanto ni Xander kung gaano karami ang pagkukulang niya sa kanyang anak. Malaking bagay rin ang presensya ng anak ni Penny upang maging mas masayahin at positibo si Junho. Habang naglalaro ang dalawang bata, biglang umihip ang malakas na hangin mula sa dagat at muntik nang matumba si Penny. Mabuti na lamang at agad siyang nasalo ni Xander. Iyon ang unang pagkakataong nagkaroon sila ng pisikal na paglalapit, kaya pareho silang nahiya. Matapos ang kanilang pamamasyal, muling ibinigay ni Xander kay Penny ang parehong mamahaling sasakyang una na nitong tinanggihan. Tatanggihan na sana niya muli ang regalo, ngunit mabilis na tumakbo papasok sa sasakyan ang kanyang anak. Dahil sa ginawa ng bata, hindi alam ni Penny kung ano ang dapat niyang gawin. Nang mapansin ni Xander na nahihiya siya, sinabi nitong huwag niya iyong bigyan ng ibang kahulugan. Regalo lamang iyon bilang pasasalamat sa pag-aalaga niya kay Junho. Pagkaalis ni na Penny at ng kanyang anak, nagulat si Xander nang biglang sabihin ni Junho na magiging napakasaya niya kung magkakaroon siya ng isang inang tulad ni Penny. Nang makita ang paghanga sa mga mata ng kanyang anak, napangiti rin si Xander. Samantala, mag-isang umiinom si Brian upang maibsan ang kanyang kalungkutan. Nakita niya sa internet ang mga larawang magkasamang namamasyal sina Penny at Xander na ipinost ng anak ng babae. Sa sandaling iyon, pumasok sa kanyang silid ang madrasta niyang si Miss Parker. Pumayag itong makipagtulungan sa kanya at ipareha siya kay Penny. Kinabukasan, ginamit ni Miss Parker ang kanyang pangalan upang dalhin si Penny sa isang pagkikita kasama si Brian. Hindi lamang niya sinabi na bagay ang dalawa sa isa't isa, kundi ipinakilala rin niya ang nakaraan nilang relasyon. Nagkataon namang nagtungo rin sa restaurant sina Xander at Mijin upang kumain. Malinaw na maaga pa lamang ay inayos na ni Miss Parker ang lahat. Bago pa makapagsalita si Penny, sinabi ni Miss Parker na nagde-date sila ni Brian. Hindi na iyon ipinaliwanag ni Penny kay Xander. Nauunawaan niyang ginawa iyon ni Miss Parker dahil madalas siyang pumunta sa bahay ni Xander kamakailan. Natatakot itong makagambala siya sa pakikipag-date ng lalaki kay Mijin. Samantala, ipinareha ni Miss Parker si Penny kay Brian dahil alam niyang hindi papayag ang ama nito sa kanilang relasyon. Dahil dito, tiyak na magkakaroon ng panibagong alitan sa pagitan ng mag-ama. Sa kabilang panig, hindi naging maayos ang date ni Xander at Mijin. Sinadya pa ni Mijin na sabihing bagay na bagay sina Penny at Brian na para bang matagal na silang nagmamahalan mula pa noong kolehiyo at itinadhana ang kanilang muling pagkikita. Ngunit hindi niya alam na ayaw marinig ni Xander ang ganoong mga salita. Samantala, abala rin si Vanessa sa pagpaplano kung paano muling sasaktan si Penny. Ginamit niya ang kanyang posisyon sa kumpanya upang puntahan ang dating asawa ni Xander. Nagsinungaling siya at sinabing ginamit ni Penny ang posisyon nito bilang tutor upang sadyang mapalapit kay Xander. Idinagdag pa niyang labis na nagustuhan ni Junho ang guro. Hindi naging maingat ang dating asawa ni Xander. Nang marinig iyon, galit siyang nagtungo sa bahay ng lalaki. Inakala niyang hindi sinasagot ni Junho ang kanyang mga tawag dahil inutusan ito ni Penny. Nang makita niyang bumababa mula sa itaas si Penny, agad niya itong ininsulto. Pinaratangan niyang gumagawa ito ng mga kahiyahiyang bagay sa harap mismo ni Junho. Nakipagtalo si Xander sa kanyang dating asawa upang ipagtanggol si Penny. Ngunit hindi niya inaasahang sasampalin siya nito. Binalaan niya ang kanyang dating asawa na huwag nang babalik sa kanilang bahay. Kung hindi lamang dahil sa kanilang anak, matagal na sana niya itong hindi pinagtiisan. Nasaksihan ni na Penny at Junho ang kanilang pagtatalo. Upang mapagaan ang loob ni Xander, magkasama silang nagtungo ni Penny sa isang bar. Masama ang kanyang pakiramdam kaya nagpasya siyang lunurin sa alak ang kanyang kalungkutan.
Dahil pareho silang pinagtaksilan sa pag-ibig, may dinadala silang sakit na hindi madaling maunawaan ng ibang tao. Bahagyang nalasing si Xander at matagal na tinitigan si Penny. Sa sandaling iyon, tila tuluyan na siyang nahulog sa babae. Inalo naman siya ni Penny at sinabing tapos na ang lahat. Darating din ang panibagong simula para sa kanilang dalawa. Pagkatapos, humingi siya ng tulong kay Xander tungkol sa isang bagay. Samantala, mayroon na namang bagong plano si Miss Parker. Sinabi niya kay Vanessa na hindi lamang nito balak sirain ang magiging kasal niya. Ang tunay na nais ni Penny ay wasakin ang buong buhay niya. Ayon kay Miss Parker, matatapos lamang ang lahat kapag tuluyan nang nawala si Penny. Ngunit ang tunay na nais niya ay maghigantihan sina Penny at Vanessa. Kapag abala ang dalawa sa pagsira sa isa't isa, mas magiging madali para kay Mijin na magtagumpay sa pakikipagrelasyon kay Xander. Sa ganoong paraan lamang makakamit ni Miss Parker ang kanyang tunay na layunin. Muli na namang nalinlang si Vanessa sa mga salita nito. Habang nag-iisip siya kung paano haharapin si Penny, nakasalubong niya ang dating direktor na nadamay sa kaso ng paglustay ng pondo. Pagkalabas nito sa bilangguan, ang unang ginawa nito ay hanapin si Vanessa. Nang makita siya, halatang kinabahan ang babae. Lumalabas na nakulong ang direktor dahil nadamay ito sa mga ginawa ni Vanessa. Ngunit dahil binayaran siya nito ng malaking halaga, pinili niyang ilihim ang tunay na nangyari sa pagitan ni Vanessa at ng asawa ni Penny. Maraming beses na ring pinuntahan ni Penny ang direktor sa bilangguan. Nakiusap siyang tumestigo ito laban kay Vanessa upang maparusahan ang babae ng nararapat. Ngunit hindi pinansin ng direktor ang kahilingang iyon dahil wala siyang mapapala rito. Nang makita niyang patuloy na umuunlad ang karera ni Vanessa habang siya ay matagal na nakulong, labis siyang nakaramdam ng sama ng loob. Hindi na nagsalita ng marami ang direktor at direktang hinila si Vanessa patungo sa rooftop. Nakiusap ang babae na tulungan siya nito sa huling pagkakataon. Gusto niyang alisin nito si Penny at kapalit noon ay babayaran niya ito ng sapat. Samantala, nagpasya si Xander na magdaos ng isang wine party sa kanyang winery. Nagpadala siya ng mga imbitasyon sa lahat. Maging ang ama ni Brian, na matagal nang nakaratay, ay dumalo sa pagtitipon. Nang makita ni Brian ang kagandahan ni Penny, agad siyang naakit dito. Napansin ng ama ni Brian na masayang nag-uusap at nagtatawanan ang anak nito kasama si Penny. Dahil dito, nilapitan niya ang dalawa at tinanong ang kanyang anak kung si Penny ba ang babaeng gusto nito. Agad namang itinanggi ni Penny at sinabing karaniwang magkaibigan lamang sila. Ngunit tahasang inamin ni Brian ang kanyang nararamdaman para kay Penny. Sinabi rin niyang kahit nagkaanak na ito at minsan nang nag-asawa, siya pa rin ang pipiliin niya. Labis na ikinagalit ng kanyang ama ang mga salitang iyon. Naramdaman ni Penny ang tensyon kaya tumalikod siya upang umalis. Ngunit sabay siyang pinigilan ni Brian at Xander. Nang makita ni Vanessa na kapwa ipinagtatanggol ng dalawang lalaki si Penny, hindi na niya napigilan ang sarili. Lumapit siya kay Xander at sinabing handang gawin ni Penny ang lahat upang makamit ang kanyang mga layunin. Ayon kay Vanessa, sinadya nitong maging tutor ni Junho upang makalapit kay Xander. Habang nagsasalita, naglabas si Vanessa ng isang audio recording. Ang taong naririnig sa recording ay ang propesor ni Penny sa universidad. Sinabi nito na mula pa sa simula ay alam na ni Penny ang tunay na pagkakakilanlan ni Xander. Alam din umano nitong naghahanap ng tutor ang pamilya, kaya kahit mawala pa ang kanyang trabaho ay sadya pa rin siyang pupunta roon. Dahil sa kawalang hiyaan ni Vanessa, hindi na rin nakapagpigil si Penny. Mula sa kanyang bulsa ay inilabas niya ang singsing na ibinigay ni Vanessa sa kanyang asawa bilang simbolo ng kanilang relasyon. Sa harap ng lahat, ibinunyag niya ang lihim na ugnayan ni Vanessa at ng kanyang asawa. Nang makita ang singsing, halatang napahiya si Vanessa, ngunit patuloy pa rin nitong ipinagtanggol ang sarili. Iginiit niyang pinilit lamang siya ng lalaki. Ngunit sinabi ni Penny na nakaukit sa singsing ang pangalan nilang dalawa. Bukod pa rito, si Vanessa mismo ang bumili ng alahas. Tinanong niya kung ano ba talaga ang ginawa nito sa kanyang asawa at kung bakit pinili nitong kitilin ang sariling buhay. Sa sandaling iyon, biglang sumingit ang isang lalaki. Siya ang taong nakaalam ng lubos sa tunay na nangyari. Sa kilos ng dating direktor, inakala ng lahat nakakampi ito ni Vanessa. Nang makita ni Vanessa na dumating ang taong inaasahan niyang tutulong sa kanya, agad niyang sinabi na nakulong lamang ang direktor dahil ibinunto ng asawa ni Penny dito ang kasalanan. Direktang lumapit ang direktor kay Penny at tinanong kung talagang nais nitong malaman ang katotohanan. Habang hindi pa nakababawi ang lahat sa pagkabigla, bigla niyang sinampal ng malakas si Vanessa. Maging si Vanessa ay hindi maunawaan ang nangyayari. Sinabi ng direktor na hindi pa rin nagbabago ang babae. Malinaw na ito ang gumawa ng masama, ngunit patuloy pa rin itong nagmamalaki. Pagkatapos, nagpatugtog siya ng isang recording. Sa recording, maririnig si Vanessa na ibinubunton sa asawa ni Penny ang lahat ng kasalanan. Sa wakas, tuluyan nang nabunyag ang katotohanan. Hindi na malaya ni Penny na pumapatak na ang kanyang mga luha. Nang makita ni Vanessa na nalantad na ang lahat, tuluyan siyang nawalan ng kontrol at malakas na sumigaw. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis upang arestuhin siya dahil sa paglustay ng pondo at paninirang puri. Lumalabas na sadyang nagdaos si Xander ng pagtitipon dahil ikinuwento na sa kanya ni Penny ang buong katotohanan. Nais niyang tulungan itong maparusahan ang taong sumira sa buhay nito. Sa wakas, tila natapos na ang lahat. Ipinahayag ni Xander ang kanyang nararamdaman kay Penny at nagsimula silang maghanda para sa isang bagong buhay na magkasama. Ngunit hindi inaasahan ni Xander na makikita niya ulit kinabukasan si Vanessa na inaresto lamang noong nakaraang araw. Lumalabas na tinakot ni Vanessa si Assemblyman Jong. Sinabi niyang kapag hindi siya nito tinulungan, ibubunyag niya sa publiko ang kanilang tunay na relasyon.
Dahil nangangamba si Assemblyman Jung na masisira ang kanyang kandidatura sa pagkapangulo, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang mapalaya ang kanyang anak sa labas. Pagkalabas ni Vanessa, ang una niyang ginawa ay hamunin ang grupo ni Xander. Sinabi niyang hindi siya basta-bastang susuko. Samantala, muling pinuntahan ni Miss Parker si Penny. Sinabi niyang nakipagtalo si Brian sa kanyang ama dahil sa kanya. Ipinaliwanag din niyang pumayag siyang suportahan ang pagpapakasal ng dalawa dahil sa alitan tungkol sa ari-arian ng pamilya. Ngunit matagal nang nakikita ni Penny ang tunay na intensyon ni Miss Parker. Sa sandaling yon, biglang pumasok si Vanessa. Labis na nagulat si Penny nang makita itong malaya. Muli na namang nagtalo ang dalawang babae at pareho nilang sinabing hindi nila palalampasin ang isa't isa. Iisa na lamang ang layunin ni Vanessa, pabagsakin si Xander at tuluyang wasakin si Penny. Alam niyang gagawin ng kanyang ama ang lahat upang mapanatili ang malinis nitong imahe at magtagumpay sa pagtakbo bilang pangulo. Ginamit niya ang kahinaang iyon upang pilitin itong tulungan siyang maghiganti. Ang una niyang nais gawin ay pabagsakin ang kumpanya ni Xander. Para sa kanya, pinaglaruan lamang ng lalaki ang kanyang damdamin, pinagtaksilan siya, at piniling kumampi kay Penny. Upang mapanatiling lihim ang kanilang relasyon, wala nang nagawa si Assemblyman Jung kundi pumayag. Pagkatapos nito, pinuntahan ni Vanessa ang business partner ni Xander. Alam niyang matagal nang binabalak ng lalaking iyon na agawin ang kumpanya ni Xander. May lihim din itong relasyon sa dating asawa ng bilyonaryo. Naglabas si Vanessa ng isang kontrata. Nakasaad doon ang isang pagkakamali sa kasunduan para sa pagsasanib ng kumpanya ni Xander. Kailangan lamang gamitin ng lalaki ang bahaging iyon upang pabagsakin ang kumpanya. Nakita nitong malaking pagkakataon iyon kaya pumayag siyang makipagtulungan kay Vanessa. Hindi nagtagal, naharap sa matinding problema ang kumpanya ni Xander. Upang mailigtas ang negosyo, pinuntahan niya si Assemblyman Jung upang humingi ng tulong. Pumayag itong makipagtulungan ngunit may kapalit na kondisyon. Kailangan niyang pakasalan ang babaeng pipiliin nito. Ang babaeng tinutukoy ni Assemblyman Jung ay walang iba kundi ang sarili niyang anak na si Vanessa. Hindi pa rin kayang bitawan ni Vanessa ang kabustuhang mapangasawa si Xander. Kapag pumayag itong magpakasal sa kanya, siya mismo ang tutulong upang malutas ang kasalukuyang problema ng kumpanya at hindi nakakailanganin ang tulong ni Assemblyman Jung. Lumalabas na nagkunwari lamang si Vanessa na nakikipagtulungan sa business partner ni Xander upang mapilitan itong pakasalan siya. Samantala, pinuntahan ng ina ni Mijin si Assemblyman Jung. Tinanong niya kung bakit nais nitong ipakasal si Vanessa kay Xander, gayong napagkasunduan ng ang kanyang anak ang ipareha rito. Sa harap ng galit ng kanyang asawa, hindi pa rin naglakas loob si Assemblyman Jung na ibunyag ang tunay na relasyon niya kay Vanessa. Kailangan niya ang suporta ng kanyang asawa para sa kampanya sa pagkapangulo. Dahil dito, nakaisip ng panibagong plano ang ina ni Mijin. Marami siyang paraan upang tuluyang mawala si Vanessa sa mundong ito. Sa kabilang panig, pinuntahan din ng ina ni Xander si Penny. Nang malaman nitong may gusto ang kanyang anak sa babae, binigyan niya ito ng pera. Hiniling niyang layuan nito si Xander at huwag nang turuan si Junho. Ngunit wala namang balak si Penny na muling mag-asawa kaya hindi niya tinanggap ang pera. Araw iyon ang kaarawan ng anak ni Penny. Maaga siyang umuwi upang maghanda ng masaganang pagkain. Dumating din si Brian dala ang isang cake. Ngunit wala pa ring balak si Vanessa na tigilan ang mag-ina. Nais niyang saktan ang anak ni Penny at isang malupit na plano ang unti-unting nabuo sa kanyang isip. Hindi nagtagal, may natanggap na balita si Penny. Nang malaman niya ang nangyari, labis siyang natakot. Pagdating niya sa ospital, nakita niyang walang malay ang kanyang anak sa kama. Tuluyan siyang nanghina at gumuho. Sinabi ng doktor na kapag hindi nagising ang bata sa loob ng 2 linggo, kailangan na lamang nilang paghandaan ang libing nito. Habang pinagmamasdan ni Penny ang kanyang anak, hindi niya maunawaan kung bakit nangyari yon. Sa sandaling yon, dumalaw din si Miss Parker. Binigyan niya si Penny ng isang larawan. Makikita rito ang pakikipagtransaksyon ni Vanessa sa driver na nakabangga sa kanyang anak. Labis na nadurog ang puso ni Penny. Hindi niya inakalang magiging ganoon kalupit si Vanessa at hindi man lamang nito patatawarin ang isang inosenteng bata. Nang malaman ni Xander na si Vanessa ang nasa likod ng nangyari, galit niyang pinuntahan ang babae. Ngunit patuloy lamang nitong ipinagtanggol ang sarili. Matapos kumalma, ipinagawa ni Penny ang sirang cellphone ng kanyang yumaong asawa. Maraming lihim ang nakatago roon. Isa sa mga natuklasan niya ay ang katotohanang anak sa labas ni Assemblyman Jung si Vanessa. Doon niya naunawaan kung bakit napakadali nitong nakalaya. Direktang pinuntahan ni Penny si Assemblyman Jung at hiniling na kontrolin at disiplinahin nito ang sariling anak. Ngunit pinalabas siya ng mga security guard. Pagdating niya sa pintuan, nakasalubong niya si Vanessa. Bago pa makagawa ng anumang hakbang si Vanessa, malakas siyang sinampal ni Penny. Sa pagkakataong iyon, tuluyan ng napuno ang babae. Mariin niyang sinabi na pagbabayarin niya ang lahat ng taong sangkot sa nangyari. Pagkaalis sa opisina ni Assemblyman Jung, nakipagkita si Penny sa isang mamamahayag at ibinigay dito ang lahat ng ebidensyang hawak niya. Hiniling niyang ilantad nito sa publiko ang buong katotohanan. Samantala, nagpasya rin si Vanessa na maunang kumilos upang makuha ang kalamangan. Muli niyang ginamit ang kanyang pagkakakilanlan bilang anak sa labas upang takutin si Assemblyman Jung at pilitin itong tulungan siyang harapin si Penny. Dahil ayaw masira ang kanyang pagtakbo sa pagkapangulo, wala nang nagawa si Assemblyman Jung kundi pumayag. Pinanood ni Vanessa habang tinatawagan nito ang kanyang sekretary at inuutusang asikasuhin si Penny. Pagkatapos, panatag siyang umalis. Matapos makipagkita ni Penny sa mamamahayag, pauwi na sana siya nang sundan siya ng isang sasakyan. Sa pilitan nitong itinulak ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada.
Pagkatapos, pinuntahan siya ng mga lalaki, pinawalan ng malay, at ikinulong sa trunk. Kumuha rin sila ng larawan ng kanyang sasakyang dinudurob ng isang compression truck at ipinadala iyon kay Vanessa bago sila umalis. Nang makita ang mga larawan, nakahinga ng maluwag si Vanessa. Sa sandaling iyon, biglang dumating si Xander at sinabi niyang pumapayag na siya sa kahilingan nito. Dinala niya si Vanessa sa lugar kung saan umano gaganapin ang kanilang kasal. Ipinaliwanag niyang kahit hindi pag-ibig ang dahilan ng kanilang pagpapakasal, hindi iyon dapat gawin ng palihim. Dahil dito, nagpasya siyang magdaos ng press conference upang ipahayag sa publiko ang kanilang kasal. Sabay na natuwa at nag-alala si Vanessa. Hindi niya inasahang magiging ganoon karomantiko si Xander, kaya hindi na siya nag-isip ng mabuti at pumayag agad. Nang makita niya ang lahat ng inihanda ng lalaki para sa kanya, labis siyang naantig. Pagkatapos, magkasama silang nagtungo sa press conference hall. Sinabi ni Xander na naghanda siya ng isang malaking regalo para kay Vanessa. Biglang lumitaw sa malaking screen ang impormasyon tungkol sa tunay na relasyon nito kay Assemblyman Jong. Labis na natakot si Vanessa at mabilis sanang aalis, ngunit pinigilan siya ni Xander. Sa harap ng lahat ng mamamahayag at reporter, inihayag niyang si Vanessa ang anak sa labas ni Assemblyman Jong. Kasabay nito, ibinunyag din niya ang mga krimeng kinasasangkutan nito, kabilang ang paglustay ng pondo, panunuhol at pagpatay. Nakita rin ni Assemblyman Jung ang mga balita. Hindi niya inaasahang matagal na pala siyang pinagtaksilan ng kanyang sekretary at asawa. Lumalabas na nahulaan na ni Penny na maaaring ipapatay siya ni Vanessa upang tuluyan siyang mapatahimik. Bago pa mangyari iyon, nakipagkita na siya sa ina ni Mijin, na asawa ni Assemblyman Jung, at sa sekretary nito. Ikinuwento niya ang buong katotohanan, kabilang ang tunay na relasyon ni Vanessa at Assemblyman Jung. Sinabi rin niyang naibigay na niya sa mamamahayag ang lahat ng ebidensya. Kapag may masamang nangyari sa kanya, mapupunta ang lahat ng sisi sa asawa ni Assemblyman Jong. Alam ng ina ni Mijin na upang magtagumpay sa eleksyon, maaari siyang tuluyang talikuran ni Assemblyman Jong. Dahil dito, hindi niya pinatay si Penny at sa halip ay pinalaya ito. Matapos mabunyag ang lahat, natanggap ni na Assemblyman Jong at Vanessa ang nararapat na kaparusahan. Pagkalipas ng isang buwan, pinuntahan ni Penny si Vanessa sa bilangguan. Marahil iyon ang unang pagkakataong nagkaroon sila ng maayos at tahimik na pag-uusap. Tinanong ni Penny kung pinagsisisihan ba nito ang lahat ng ginawa. Sinabi ni Vanessa na wala siyang pinagsisisihan dahil natupad niya ang pangarap niya mula pagkabata. Ang pinakamalaki niyang hangarin ay pabagsakin si Assemblyman Jong. Mula nang ipanganak siya, namuhay siya sa kahihiyan kaya kinailangan niyang magsikap buong buhay upang makuha ang lahat ng gusto niya. Ayaw nang makipag-usap pa ni Penny kaya tumayo siya at umalis. Samantala, walang malubhang komplikasyong naranasan ang kanyang anak matapos itong magising. Nagpasya rin si Penny na muling magpakasal. Sa araw ng kasal, si Brian ang humawak sa kanyang kamay habang naglalakad siya sa aisle. Ngunit batay sa ekspresyon nito, tila hindi siya masaya. Lumalabas na kasama lamang siya sa bridal entourage, at ang tunay na lalaking naghihintay kay Penny sa dulo ng aisle ay si Xander. Bagamat ayaw siyang bitawan ni Brian, pinili pa rin niyang tahimik na hilingin ang kaligayahan ng babaeng minahal niya. Sa wakas, nagtapos ang kanilang kwento sa isang masayang simula ng panibagong buhay. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.